Narito na ang detalye ng mga balitang nakalap ng iMinds Philippines. 41 anyos na payong-payong driver mula sa Dato Salibo, Maguindanao del Sur na nanood lang ng motor show sa Midsayap, Cotabato sa pilitang isinakay sa van, ginapos at sinakluban. Biktima pinalaya makalipas ang 2 araw dahil nalaman na may sakit ito. Umano'y pagdukot kay Ramon Buca na residente ng Dato Salibo, Maguindanao del Sur. Under investigation pa ayon sa Dato Salibo Municipal Police. Sinasabing pagdukot kay Ramon Buca ng 3 lalaki na sakay ng puting van sa Midsayap, Cotabato, palaisipan pa rin sa mga opisyal ng Barangay Butilen. Viral video ng umano'y tangkang pagdukot sa isang bata sa kanilang barangay Kamakalawa, pinasinungalingan ng kapitan. Midsayap Mayor Rolly Sacdalan kinumpirma na walang dinukot na bata sa bayan. Alkalde nanawagan sa publiko na tigilan na ang pagpapakalat ng fake news. Otoridad may tinututukan ng anggulo at persons of interest kaugnay sa kumakandidatong konsihal sa bayan ng Northern Kabuntalan na binaril patay sa bayan ng Midsayap, Cotabato. Pamamaril sa 3 individual sa bayan ng Sharifagwak kung saan isang nasawi at 2 ang sugatan. Robbery umano ang motibo ayon sa otoridad. 2 sugatang biktima nakalabas na ng ospital. Pyro Musical Fireworks Show tampok sa pagsisimula ng 1 linggong selebrasyon ng Bangsamoro Foundation Day. Iba't ibang serbisyo at aktibidad, hatid din ng mga ministries at agencies ng BARMM. At Northeast Monsoon, Shearline at Easterlies, dala ang maulap na kalangitan at mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Pag-asa, walang minomonitor na LPA sa loob at labas ng PAR. Hindi naman pwede na we just decommission na wala naman. Kailangan masunod kung ano yung proseso. We are talking about here 80 billion a year. Every individual in the whole region of BARM wants development, and that's the reason why we ratified the BOL. That was the dream of each and everyone living in the Bangsamoro. Gusto kang paalisin sa kabila ng sincero na pagmamahal. Panahon na ba para nag-repeat at pag-ibayin ang mechanism na sumasakdaw sa tanaw ng ANC at MIN? Para maging isang dominant political party ang Partido Federal ng Pilipinas. Committed to learn more about law, to learn more about society, how politics works, and how justice can be delivered. Assalamualaikum, mapyang magabi sa Lacano, Langon. Magandang gabi. Araw po ngayon ng Martes, 21 sa buwan ng Enero taong 2025. Ako si Lirio Bompat at narito na ang detalye ng mga balitang nakalap ng iMinds Philippines. Puwersahang isinakay sa van, ginapos at sinuklaban. Ito ang isinalaysay ng 41 anyos na payong-payong driver na si Ramon Buca na residente ng Butilin, Dato Salibo, Maguindanao del Sur. Sabi ni Ramon, dinukot siya ng mga lalaki na sakay ng puting van sa Poblasyon 8, Midsayap, Cotabato noong January 17. Nakasuot umano ang mga ito ng puting damit na parang mga doktor. Pinakawalan lamang siya nang malamang may sakit siya. Nakapanayam ng iMinds Philippines si Ramon Buca at idinetalye nito ang kanyang sinapit exclusive.
Bili mo ko sa Misayap ka, arang bagalong ko. And then to ba, gagaguna kabaga nga pa ako sa tuwi na nagagutom ako. Then bangilay ako sa pagganang ko. Mana belimpang kuy gutom ko to. Bali, to mapandara ka ako. Ito ang salaysay ni Ramon Buca, residente ng Datu Salibo, Maguindanao del Sur. Nagtungo ito ng Midsayap, Cotabato noong January 17, 2025. Minamaneho nito ang kanyang payong-payong. Ko ito yung mga motor show. Ewan ko lang kung motor show ba yun or barapol. Ewan ko ba, basta maraming tao. Then pagkadaan ko doon, kilokit ko, lumay minisa, luwag ko rin sa sagar. Bali, pagkaliko ko, so yun, naka-parking na motor, na yung motor ng Midsayap, malaki. Ewan ko lang kung ang tayo, hindi ko mapasyado napansin kung may tao or wala. At sa di inaasahan, sa pilitan umano siyang isinakay ng 3 lalaki sa isang puting van. Managagaram ko parang nararamdaman ko na may mag-overtake na truck ba or service. So parang naipit ako dun sa truck. Motor at saka truck na sakyan nila. Then yun, sa pilitan na lang akong kinuha. Hinila niya ako papasok. Hindi rin sila nagbababasta. Ginaninto na lang ako nila. Then pidagaban ako natuwa sa katawan na then ulo ko ang unang-unang inaano nila. Anong tawag doon? Balot na. Pinutos niya. Yung parang eco bag na makapal. Matapos sa pilitang isinakay sa van, ginapos at sinuklaban, ilang oras umano silang bumiyahe. Parang 3 to 4 hours ang biyahe. Hindi ko matandaan kung saan ako dinala. Wala akong alam. Kaya nakabalot yung wala akong makita. Wala silang usapan. Hindi sila kung nag-usap man sila, parang anong tawag diyan? Kung gulingan na po nun. Parang sinyalis. Parang sinyalis lang. Sa loob ng 2 araw, isinalaysay ni Ramon ang kanyang mga nakita sa loob ng van at kung saan siya dinala. Yun, bulong-bundukin, simento yung bahay. Parang malaki kayo. Pag nagsasisa ng konti, yung naririnig sa isang araw at 2 araw at saka isang gabi. Isang beses lang na yung mata ko. Isang beses ako nakakita ng liwanag nung tinayawan niya ni mata ko. Ilan sila at sila? 4. Mga babae o lalaki? Lalaki. Lalaki lahat? Malalaki. Lalaki lahat. Sir, kung matatandaan ko ninyo, ano po yung mga damit po nila, mga suot? Pang-doktor ba? Pang-doktor. Yung nakita ko may dalawa pa dun sa ibang parang mga ganun kalayo. Dalawa na tsaka naririnig ko rin na parang umiiyak ba. Yung dalawa, yun lang na ko. Nakabalot lang din yung ulo, parang ganun, tinalian din siya, parang ganito rin. Kasi ganito naman ang nangyari sa akin, kaya tingnan mo, parang ganito rin yung... Sa naalala ni Ramon, tumigil sila sa isang lugar. Ikinwento rin nito ang kanyang mga narinig na pag-uusap ng mga dumukot sa kanya. Tapos yung hindi na talaga ako pwede, hindi ako talaga kapakaya yun. Sabi nila, patay na lang natin. Sabi ng 3, sabi ng isa, huwag niyong patayin, basta itapon nyo lang kahit saan. So yun na lang, wala na ang ibang usapan. Tapos ang narinig ko lang mga ilang oras, mga ilang minuto, sabi niya, bukas na lang ng hapon, itapon na lang natin para maghanap naman tayo kay 4 days na lang. Kailangan na natin. Makalipas ang 2 araw, ibinyahe siyang muli. Pag ayaw ko, kinabukasan yun, hinatid nila ako. Doon sa Campo Salvo, malayo pa naman, parang ganun pa rin ang oras ng paghatid nila sa akin. Parang layo pa rin. Nung malapit na kami doon sa sa Campo Salvo, sabi nila malapit na tayo. Alisin nila ang tali. So inalis nila yung tali. Then yung sa ulo ko wala pa. Pagdating sa Salvo, yun. Tulak nila ako ng parang malakas yung tulak nila sa akin, tapos sabay hinawakan nila yung tapos naalis na, then tinapon na rin nila yung bag ko. Then muntik akong di ba bangin, bogan, muntik na akong matuluyan dun sa bangin. Tapos buti lang nakasukaral ako nun. January 19 na nang matagpuan si Ramon sa bahagi ng Datu Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur.
Nakatayo ako ng konti pero nahihilo pa ako. Tapos may tao dun, may mga bata dun sa tinatawag ko sila pero mahina yung boses ko kaya di ako parang wala na akong boses. Tapos nakapara ako ng mga payong ang sabi niya hindi ako namamasada. Di naman sila maghinto, di ko naman makwento yung nangyari sa akin. Then pagkatapos nun, nagpunta na ako sa minapasa ko lumipag sa Quezara kasi sa lipag ito dun sa kabila yung bahay nung makapunta na ako sa kabila. May nakita kong matanda, malayo, mga ilang metro yun. Tapos na ako dun, na minapas ako ng lupa. Then sabi ko, tulungan mo ako. Pagdating ko dun parang wala na akong kaya ba. Tulungan mo ako, Bapa. Sabi niya, anong nangyari sa'yo? Parang natakot sila sa akin. Sabi ko, ako yung nawala sa Midsayap. Bali, naglabas yung anak niya. Sabi niya, yan nung nakita ko sa post. Kunin ko muna ang cellphone ko, Bapa, kaya tingnan ko kung ikaw yan. Sabi ko, oo. Tapos yun. Sabi, ikaw yan. Emosyonal si Ramon nang ikwento nito sa news team ang kanyang naranasan. Himutok niya sa mga checkpoint ng otoridad. Dapat hindi lang yung ginasilip lang nila yung mga sasakyan, lalo pa yung mga ganyan service, yung parang bago yung malaki. Dapat tinitingnan nila sa loob, hindi yung ginasilip-silip lang. Problema din ito ang kanyang payong-payong na nasa kustodiya ng Midsayap PNP. Oo, inaamin ko, wala kaming deed of sales kasi swapping lang kami. Pero alam nila yung nangyari sa akin, dapat binigay kasi yun ang kabuhayan namin. Dapat sana makatinda na ngayon ng asawa ko kahit mahina pa ako, kay hatid ko lang dun sa eskwela kasi anong tawag din? Vendors kami dun sa eskwela. May panawagan si Ramon bukas sa mga dumukot sa kanya. Mga masasamang intention sa mga tao dapat tigilan na. Kawawa yung mga lalo na yung mga bata. So nagpapasalamat na rin ako sa isa na yun na hindi pumayag na patay. Kung pumayag lang siya, wala na ako ngayon. Under investigation ng Datos Salibo Municipal Police ang estado ng kaso ni Ramon Buka. Ang lalaki na nagsabing dinukot siya ng mga lalaki at sapilitang isinakay sa isang puting van sa Midsayap, Cotabato. Residente ng Datos Salibo si Ramon. Ang pulisya na rin ang nagkusa na puntahan ng pamilya at imbestigahan ang nangyari dito. Maging ang kumalat sa social media na may tinangkang dukutin sa Datos Salibo noong isang gabi, binigyang linaw din ng pulisya. Hanggang ngayon, ma'am, under investigation. Kasi walang ni isa man na makaprove na dinugod tapos iniwan sa Datos Saudi at saka kukunan sana siya ng kidney. Ganun, ma'am, no? Kukunan sana siya ng kidney pero hindi natuloy dahil may sakit daw. So, patuloy pa rin natin iimbestigahan kung gaano po katotoo yung mga sabi-sabi na ganun po. Since na hindi sila pumunta dito, kami na lang po ang pumunta para matanong namin kung ano ba talaga nangyari sa kanya. Tsaka nung nawala siya, anong ginawa sa kanya. So ganun po yun, ma'am. Lahat ng mga kapatid natin na mga vlogger, kung pwede sana, yung makakabuti lang, hindi sanhin ng gulo, yung gawin natin content. With respect sa iba, hindi naman po lahat yun ang pake nila. Pero siguro dahil sa kagustuhan ng iba na makarami ng viewers, yun po ang ginagawa nila. Parang gumawa sila ng ibang content na medyo nakaka-alarma sa taong bayan po. Palaisipan pa rin sa mga barangay officials ng Butilen, Datos Salibo, Maguindanao del Sur ang ibinahaging karanasan ni Ramon Buka. Ayon sa kapitan ng Butilen na si Abdul Nasser Sandigan, inireport sa kanilang barangay ang pagkawala ni Ramon. Pinasinungalingan naman ni kapitan ang nag-viral na live video ng isang babae na sinasabing may tinangkang dukuting na bata sa kanilang lugar, Kamakalawa. Narito ang pahayag ni Kapitan Abdul Nasser Sandigan sa iMinds Philippines Exclusive.
So, patungkol po sa isang lalaki na taga Barangay Butilan, si Ramon Buka, hindi ko masabi na totoo o hindi totoo yung nangyari. Kasi tinanong ko, anong nakuha sa'yo, Ramon? Sabi niya, pera lang nakuha sa akin. Sabi ko yung harilo mo, saan yan? Tingin, dito rin sa akin. Sabi ko yung kwentas mo, tingin, dito rin sa akin, hindi nawala. Tingin ko yung cellphone mo, hindi rin nawala. Lahat ng gamit niya, walang nawala. Yung nawala lang sa kanya, pera. So, pagkatapos, tinanong pa namin, nakakain ka ba? 2 araw na pagdukot sa'yo. Sabi niya sa akin, hindi ako nakakain ka. 1 beses lang ako nakainom ng tubig. So, yun ang masabi ko, ma'am. Hindi ko masabi na totoo, hindi ko masabi na... Paano niya nalaman na kukunin yung kidney niya? Na mabilis na oras. So, hanggang ngayon, kami mga barangay official, mga stakeholder dito, pinag-iisipan pa namin kung ano ba talaga ang nangyari. Pero hindi ko masabi na totoo, hindi ko masabi na hindi totoo. So, ang pumunta lang dito si ma'am, nagbigay ng report, yung panganay na kapatid niya lalaki nung dinukot siya. Pero nang naibalik na siya sa bahay, ako na lang pumunta doon sa kanila. Hindi man sila formal na pumunta sa akin. Na humingi ng tulong, kamag-anak niya, siya, wala man ma'am. Kagabi, mga around 9 ng gabi. So, biglang pumutok diyan sa sitio kami doon. So, siyempre, may mga connection tayo doon. So, yung mga bibat natin, mga lupong natin, nandoon sila, mga barangay kagawad natin, nandoon sila. Tumawag ako sa kanila. Sabi ko, saan yan? Sabi niya, dito sa amin. Di ko, ano yan? Sabi niya, may isang sasakyan daw na kumuha ng tao. So, doon nagkagulo yung mga tao doon. Hanggang sa marami ng putok. Tumawag ako sa kay PMP, tumawag ako sa military na may putukan dito. Yun ang sabi ng nagbigay sa atin na source na may isang truck daw na kumuha ng isang tao. Pero nang i-verify namin, sa tingin namin hindi naman totoo. Hindi totoo, nagkataon na yung truck na dumaan na meron doon lubak na karsada, parang nag-area siya. Meron bata doon na ayawan ko yun, nadulas. So, nakita ng isang bahay na nagsigo yung babae, akala niya dudukutin ng tao doon sa truck. So, hinabol ng mga bipat natin na naabutan naman yung truck. Yung pala yung truck kay kapitan sa barangay, anak ng kapitan sa barangay. Sabi niya, ano ito? May napagkamalan ka na ikaw yung mangunguha ng bata. Ay, grabe yan. So, walang katotohanan yun. Walang katotohanan. Walang naitalang kidnapping o pagkawala ng mga bata sa bayan ng Midsayap, Cotabato Province. Ito ang kumpirmasyon mula kay Mayor Rolly Sacdalan. Idetalye mo, Naptali Bendol. Sinabi ng alkalde sa Facebook post nito na nakipag-ugnayan na siya sa otoridad, mga barangay officials sa bayan at maging sa mga paaralan. Nanawagan ng alkalde na tigilan na ang pagpapakalat ng fake news. Mahalagaan niya ang pagiging maingat pero hinihikayat nito ang pagiging responsable sa pag-share at pagpapaniwala sa mga post sa social media na nagdudulot ng takot at pangamba. Hinimok ni Mayor Rolly Sacdalan ang Midsaya-Peños na i-report sa PNP at LGU kung may impormasyon at insidente. Siniguro naman ito sa kanyang mga constituents na nakatutok sila sa seguridad at kaligtasan ng mamamayan sa bayan. Samantala, may tinututukan ng anggulo at persons of interest ang otoridad kaugnay sa kumakandidatong konsehal sa bayan ng Northern Kabuntalan na pinatay sa bayan ng Midsayap, Cotabato. Idetalye mo, Joelyn de la Cruz. Puspusan ang pagtutok ngayon ng Midsaya Police sa kaso ni Jerry Beltran
Dofredo, kandidato sa pagkakonsehal sa bayan ng Northern Kabuntalan at residente ng barangay Paulino Labios ng bayan. Pinaslang si Dofredo at 18 ng Enero sa Purok 4 Central Katinggawan, Midsayap, Cotabato. Sinabi ng hepe ng Midsayap Municipal Police Station na si Police Captain Rilan Mamun, may anggulo at persons of interest na silang tinututukan hinggil sa krimen. Sa ngayon, ma'am, meron tayo tinitinang anggulo, pero as I say, ongoing po yung investigation at if sooner na ma-establish natin yung motive, we will get back and yun nga po at talagang i-inform natin yung public with regards to that case. Meron tayong tinitingnan na anggulo at saka persons of interest, but sad to say, hindi muna natin Robbery ang motibong natutumbok ng otoridad sa pamamaril sa Timbangan, Sharif Agwak, Maguindanao del Sur, kung saan isang nasawi at 2 ang sugatan. Nakalabas na sa pagamutan ang 2 biktima na sugatan ayon sa Sharif Agwak Municipal Police. Idetalye mo, Joelyn de la Cruz. Ayon sa Sharif Agwak Police, hinarang ng mga armado na sakay ng 2 motorsiklo ang mga biktima na si Raym Balmores na residente ng Macbiso, Sultan Kudarat, Haris Uto Ampatuan, 25 years old, na residente ng Barangay Labu-Labu, Sharif Agwak, at Raymond Badjas, 35 years old, na taga Masbate City at kasalukuyang naninirahan sa Cotabato City. Sakay ng delivery truck ang mga ito lula ng ice cream na inihatid sa bayan ng Radjabuayan. Pauwi na ang mga biktima sa Salibo, Sultan Kudarat nang maganap ang krimen sa Timbangan, Sharif Agwak alas 3 ng hapon, araw ng Lunes, January 20. Nasawi si Balmores na driver ng sasakyan. Tinangay ng mga armado ang pera at ang 3 cellphone ng mga biktima. Bigla na kasi sinarang nung 2 motorsiklo na may tag-2 angkas na hindi pa nakikilala mo. Nakikita lang namin, ma'am, robbery lang talaga purpose nila. However, hindi naman nanlaban ang mga biktima, ma'am. Subalit ma'am, nagawa pa rin paputukan ng mga suspect, ma'am. Nakalabas na sa paggamutan ang 2 sugatan sa pamamaril. Blanco pa rin ang otoridad sa pagkakakilanlan sa mga salarin. Patuloy pa rin naman inaalam talaga yung tunay na motibo bakit nila ginawa yung krimen na yan, ma'am. As of now, ma'am, ongoing pa rin naman yung follow-up namin. Patuloy yung pag-backtrack namin, ma'am, sa mga dinaanan ng mga suspect, ma'am. Patuloy din yung pagkalap namin ng mga pwede magamit na CCTV, ma'am, na pwede makapag-identify sa mga suspect, ma'am. Okay naman na rin yung mga ma'am, yung mga biktima, nakalabas na. Tampok sa pagsisimula ng 1 linggong selebrasyon ng 6th Bangsamoro Foundation Day ang Pyro Musical Fireworks Show kagabi. Iba't ibang serbisyo din ang handog ng mga ministries at ahensya ng BARM Government sa buong linggong pagdiriwang. Tema ng selebrasyon ngayong taon, Salamat BARMM, pagpupugay sa 6 na taong paglilingkod sa Bangsamoro. Nakakaapekto sa klima ng bansa ang northeast monsoon, shear line at easterlies at dala ng mga itong maulap na kalangitan at mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Alamin natin ang ulat panahon mula sa ating iWeather Center. Sa weather bulletin mula sa Pag-asa, makikita sa ating iWeather Center, umiiral pa rin ang northeast monsoon sa buong Luzon. Magdadala ito ng maulap na kalangitan at maulan na panahon sa ilang bahagi ng Luzon. Ang shear line naman ay magdadala rin ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan sa northern at eastern Samar. Samantalang ang easterlies ay magdadala rin ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan sa Dinagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Walang binabandi ang LPA ang Pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas, sa Cotabato City, maglalaro ang agwat ng temperatura sa 23 to 32 degrees Celsius at nasa 50% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalo ang agwat ng temperatura sa 23 to 32 degrees Celsius at nasa 30% ang chance ng pag-ulan. Sa Cotabato Province, maglalaro sa 23 to 32 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 60% ang chance ng ulan. 25 to 32 degrees Celsius naman ang magiging agwat ng temperatura sa Davao City bukas at 30% ang chance of rain.
Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 25 to 30 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 50% ang tsansa ng pagulan. 25 to 34 degrees Celsius naman ang magiging agwat ng temperatura sa Zamboanga City bukas at 30% ang tsansa ng ulan. Ang Lanao del Norte papalo bukas sa 22 to 31 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 70% ang tsansa ng pagulan. Habang sa Lanao del Sur naman ay makakaranas ng 17 to 25 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 40% ang chance of rain. Ang araw ay sumikat kaninang 6:25 ng umaga at lumubog ng 5:50 ng gabi. At yan ang latest mula sa ating iWeather Center. At yan ang detalye ng mga balitang nakalap ng iMinds Philippines ngayong araw ng Martes, 21 sa buwan ng Enero taong 2025. Muling balikan ang mga ibinahagi naming balita sa aming FB pages, iMinds Philippines at Detalye. Gayon din sa aming YouTube channel, iMinds Philippines. Bisitahin din ang aming website sa www.imindsphilippines.com. Makikita rin ang aming mga balita sa aming TikTok, Twitter at Instagram accounts. Hanggang bukas, ako si Lirio Bompat na nagsasabing bawat araw, bagong kaganapan, bagong impormasyon, bagong kaalaman. Ano man ang hamon na ating kaharapin, manatili po tayong matatag at masaya, kapit lang sa Kanya. Magbalik tanaw po tayo sa kasaysayan dahil bahagi po ito ng ating kahapon, kasalukuyan at hinaharap. Kaya makinig, magtanong at magbasa dahil iba na ang may alam. Ako si Lirio Bompat, maraming salamat, magandang gabi. Craving a perfect cup of coffee, a refreshing sip of tea, or a scoop of heavenly ice cream? Look no further than Black Scoop Cafe in Awang Tatuodin Sinswat, Maguindanao del Norte. Our exclusive drinks are expertly crafted to leave a distinct mark of quality in your mind. With a passion for branding, we put our heart into every detail, ensuring an unforgettable experience for you. Indulge your senses and elevate your taste buds with our wide selection of artisanal coffee, exquisite tea blends, and irresistible ice cream creations. Every sip and scoop is a masterpiece, handcrafted to perfection using the finest ingredients. At Black Scoop Cafe, we're passionate about bringing you the best of the best. Visit Black Scoop Cafe, the ultimate destination for coffee connoisseurs, tea enthusiasts, and ice cream lovers. Find us in Awang Tatuodin Sinswat, Maguindanao del Norte. And experience the joy of exceptional flavors that will leave you craving for more. Black Scoop Cafe at Rad Arcade, Awang Branch, Tatuodin Sinswat, Maguindanao del Norte. Elevate your coffee, tea, and ice cream experience today. Treat yourself to a guilt-free indulgence, the healthiest, the most innovative, and delectable avocado treats from Avocadoria. Now swirling in Cotabato City, try their best-seller Avocado Lover. If you want to shake the heat off, try their Avocado Dark Chocolate Shake, Avocado Coconut Keto Milkshake, and Avocado Barley Shake. Blow off some steam with their light ice cream and Avocado Señorita Drumstick, Avocado Ice Cream Cheesecake, Avocado Century Ball Ice Cream, and Dark Mocha Avocado Praline Cake. Also available, Nachos Beef Guacamole. Spread sweetness and happiness with Avocadoria. Now swirling at Branch 1 City Mall, Cotabato. Open from 9 a.m. to 8 p.m. Branch 2, Notre Dame Avenue, Cotabato City. For orders and deliveries, please call 0995-965-6755 or 064-421-5921.
Sa STI, high-tech ang facilities. May real-life training at pwedeng mag-aral anytime and anywhere to make students job-ready. Para sigurado ang future mo, choose STI. A healthy living starts with healthier teeth. And Happy Teeth Dental Clinic is happy to serve you. They offer dental consultation, oral prophylaxis or cleaning, fluoride application, tooth restoration or pasta, diastema closure, veneers, tooth extraction, third molar surgery, or odontectomy. Well, worry no more of your denture because they also offer plastic denture, Flexit, casted glass, metal framework, porcelain fixed denture, E-Max crowns, and zirconia crowns. For other services, they also offer root canal treatment, periapical x-ray, bleaching, whitening, conventional orthodontic, self-ligating orthodontic, ceramic orthodontic, myofunctional orthodontic, conventional retainers, lingual retainer, mouth guard, space maintainer, palatal expander, and inclined plane. Visit Happy Teeth Dental Clinic at their maternity branch, Cotabato Puriculture Center, and General Hospital Foundation, Don Rufino Alonso Street, Cotabato City, and at their Almonte branch, Unit 1, second floor, H&J Building, Almonte Street, Cotabato City. For appointments or consultations, you may call or text 0926 2364862 Maternity Branch or 0936-9569-694 Almonte Branch. See miracle in life every day. Smile. Don't forget, healthy teeth, happy teeth. Visit Happy Teeth Dental Clinic now. Naghahanap ba kayo ng abot kaya at sulit na car service center? Well, finding no more dahil sagot kayo ng Elite Auto Hub. Elite Auto Hub offers the following services: car wash and motor wash, buffing, waxing, auto detailing, steam cleaning, asphalt removal, collision repair, automotive insurance claims. Habang nag-aantay naman kayo, pwedeng mag-relax sa kanilang Decaf Coffee Shop. Enjoy their hot drinks, iced coffee, at iba pang mga inumin. At kung medyo feeling hungry, they also serve all-day breakfast meal, rice bowls, at appetizers. Elite Auto Hub, located at Doña Teresa Street, Poblacion 4, Cotabato City. Open from 8 a.m. to 6 p.m.